Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang iyong lingkod, Ron D TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Philippine National Police ay wala na daw tulugan sa pagtugis sa mga kriminal mga kababayan. Pinaigting pa nga ngayon mga kababayan, ayon sa Philippine National Police, ang paghahanap sa mga wanted sa batas mga kababayan. Ito yung mga wanted na talagang napakahirap maaresto mga kababayan. Itong si DJ Bantag, yung dating Bucor Chief, at itong si Ricardo Solieta, lalong-lalo na itong si TTG leader Arnie Teves mga kababayan, at tatlo pang kasamahan ito na patuloy pa rin nagtatago. At itong si Arnie Teves mga kababayan, alam na natin kung saan itong bansa nagtatago nga, dahil nga doon sa pagpapakita niya doon sa Timor-Leste nung pumunta nga itong si dating Senador Manny Pacquiao mga kababayan. Kahit pa magaling kayong magtago ay maaabot pa rin kayo ng kamay ng ating batas, dahil mahaba nga ang kamay ng ating batas at hindi habang buhay na magtatago kayo kung nasaan man kayo. Itong si DJ Bantag mga kababayan, medyo matagal na ito matagal na itong may warrant of arrest, at itong si Ricardo Solieta mga kababayan, at may patong pa ito sa ulo na 2 milyon at 1 milyon. At itong si TTG leader Arnie Teves mga kababayan, at ilang buwan na rin ito na may warrant of arrest pero hanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin maaresto dahil nga sa impluwensya mga kababayan at sa dami ng pera. Sabi nga nating mga kababayan, ang batas daw ay para lang sa mga mahihirap. Kung halimbawa mahirap yang si Arnie Teves mga kababayan, noon pa ito ay naaresto na. Ngunit nga ay napakayaman nito mga kababayan at maraming koneksyon. Yun nga yung sinasabi din natin dito na paano nga sila nagkita ni dating Senador Manny Pacquiao sa Timor-Leste mga kababayan. Hindi ba talaga pakay talaga ni dating Senador Manny Pacquiao na makipagkita kay TTG leader Arnie Teves mga kababayan? Wala kayang pag-uusap talaga na ganon, na dadalawin itong si TTG leader Arnie Teves ni dating Senador Manny Pacquiao mga kababayan? Parang may ganon, parang yung ating mga kababayan nga ay hindi maniniwala na tsamba lang na nagkita nga sila ni Manny Pacquiao at TTG leader Arnie Teves sa Timor-Leste mga kababayan. Yun na nga mga kababayan, ito na yung video ayon sa Philippine National Police ay mas pinaigting pa nga nila ngayon yung paghanap sa mga wanted na ito mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. At walang tigil ang Philippine National Police sa paghahanap sa dalawang pugante na sina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ito ay ayon sa PNP. Tuloy ang kanilang operasyon hanggang sa magsilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa. Narito ang malita ni Paul Montibon. Walang tulugan. Ganito isinilarawan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorta Jr. na hindi natitinag ang PNP sa paghahanap ng dalawang top fugitives ng bansa na sina dating Bureau of Corrections Chief General Gerald Bantag at dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Sa panayam ng media kay Chief PNP General Benjamin Acorta Jr., tiniyak niya ang walang tigil na operasyon na ginagawa ng mga tauhan nito upang matunton ang kinaroroonan ng dalawa. Gayunman, tumanggi si Acorta na magbigay ng detalye kaugnay ng kanilang operations. Matibay na hawak nila ang arrest warrant para sa pag-aresto sa mga ito. We are relentless on this. Tuloy-tuloy po yung effort, and I'm sorry we cannot give the details kung saan na tayo at what stage, but I'm assuring the public, your police, basta kung may na-issue na warrant, it's our duty, and hindi kami tutulog dyan, ituloy po namin. Matatandaang may inilabas ng arrest warrant ang korte laban kay Bantag at sa kanyang deputy na si Ricardo Zulueta para sa pagpatay sa mamamahayag na si Percival Percy Lapid Mabasa noong Oktubre ng nakaraang taon, habang may arrest warrants na rin laban kay Teves at 3 iba pa para sa pagpatay naman kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at 9 na iba pa noong Marso. Sinabi pa ng PNP na ginagawa naman nila ang lahat ng paraan at sistema para sa agarang paghuli sa mga wanted.
Dagdag pa ni Acorda, patuloy ang pakipag-ugnayan ng PNP sa International Criminal Police Organization o Interpol para maaresto si Teves na umunoy nagtatago sa ibang bansa. Batay nga sa pinakahuling impormasyon na nakuha ng pambansang pulisya, nasa Timor-Leste ang nasabing kongresista. Habang nakikipag-ugnayan din ang PNP sa iba pang ahensya ng gobyerno upang mabilis na matuntun sina Bantag at Teves. Yun ang mga kababayan, makipag-ugnayan mo rin sila kay Banatbay para kay DJ Bantag. Mga kababayan, baka alam ni Banatbay. Yan, joke lang ng mga kababayan. Yun ang ito nga si TTG leader Arne Teves ay alam naman natin nasa Timor-Leste ito mga kababayan. Dapat nga talagang makipag-ugnayan na ito sa Interpol mga kababayan at sa mga kapulisan doon sa sa Timor-Leste mga kababayan. Gumamit na sila ng ng kapangyarihan para naman hindi mapahiya itong mga warrant of arrest na ito na nilabas ninyo, pero hindi naman mahuli-huli itong mga may warrant na ito. Itong si DJ Bantag nga mga kababayan ay napakatagal na ng warrant of arrest nito at itong si Ricardo Solieta. Pero mga kababayan, nasa ating bansa lang ito, pero napakatagal nila maaresto mga kababayan. Mabuti pa nga sila Coach Uli at Banatbay na-interview nila itong si DJ Bantag mga kababayan. Pero yung ating mga kapulisan hindi alam kung nasaan itong si DJ Bantag. Wala bang takipan diyan? Wala bang mga dating tauhan ni DJ Bantag diyan sa ating mga kapulisan na nagtatago o tinatago itong dating Bucor chief mga kababayan? At yung pagtugis naman kay Arne Teves ay pira-pira ba? Napakatagal naman maaresto nitong si Arne Teves mga kababayan. Ito ngayon talagang inaabangan ng ating mga kababayan ang pagka-aresto nitong si Arne Teves at makita natin mga kababayan na makabalik ito sa ating bansa. At yun na nga mga kababayan, ikulong ito. Ay talagang napakaraming ginawang kabulastugan ito, kasalanan mga kababayan doon sa lalawigan nga ng Negros Oriental, lalong-lalo na sa 3rd District mga kababayan at yung pagpatay nga kay dating gobernador Roel Digamo. Ay kung hindi ma-aresto nila yan, nako po, baka dumating na naman yung eleksyon at magpalit na naman ang administrasyon. Mayroon tayong mga nakikitang ganyan na wanted sa batas, tapos pag nagpalit na ng administrasyon, pagpalit na ng presidente, wala na, matatabunan na, makakalimutan na lang yung mga kaso. Katulad ng mga iba dyan na nagiging senador pa, nung pagka wala na isang presidente, wala na yung warrant of arrest, tinatabunan na lang. Yun ang mga kababayan kasi kaya yung ating mga kababayan din, hindi natin masisisi na magdadalawang isip na rin sa ginawa ngang paghahanap ng mga pugante sa batas na ito, dahil nga napakatagal naman maaresto ng mga pugante na ito mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna, at hindi tayo makapag-shout out ngayon dahil nasa labas tayo, napakainit talaga. Nasa loob ako nasa sasakyan mga kababayan, pero yung init ay tumatagos, grabe. Yun ang hanggang dito lang muna at once again, this is Rondi TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.